Hello Beshies! Welcome na naman dito sa aking YouTube channel and today's vlog. Panibagong loan app pa rin yung isi-share ko sa inyo. Grabe, ilang araw lang na medyo hindi ako masyadong naging updated sa mga loan app, sa mga pautangan online dahil nga nag-vacation ako at marami akong pinuntahan. Umattend ng iba't ibang mga okasyon ng kasal at tingin ko sa Google Play Store at sa App Store napakarami na yung mga loan app na bago. Kaya ngayon sulit-sulitin natin. Dinownload ko and sinubukan ko na in-applyan para i-check nga kung anong loan app nga ba yung maganda utangan. So kaya sana mapanood nyo nga yung buong video na ito para magkaroon kayo ng idea. Here nga mga beshies ay hanggang 90,000 daw yung pwedeng mautang. May 0.04% na interest at hanggang 270 days na long terms. Diba? So, napakalaki yung 90,000 na pwedeng mahiram kung totoo ba talaga ito or hindi at low interest rate and long terms nga daw. So, subukan natin. Kaya nga, bago nyo sana i-download yung app na ito or loan app na ito, ay hayaan nyo muna na subukan ko na utangan at panoorin nyo hanggang sa dulo para malaman nga natin kung paano ba magpautang yung loan app na ito. Pero, bago ang lahat, may good news po ako sa inyo dahil every Saturday ako po ay mamimili ng 3 na mabibigyan natin ng cash at papadala nga po natin sa GCash at maliban doon ay ako din ay nagbibigay or nagpapag-giveaways ng cellphone every 25th of the month. At para nga makasali dito, ang kailangan mo lang gawin ay panoorin yung buong video, mag-comment kung ano yung napanood mo, i-like nga yung video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa announcement ng cellphone and cash giveaways natin. Para maging updated ka sa kung ano yung mga legit at hindi legit na pwede nating mautangan online. So here nga mga beshies, Pera Lakas Loan App Philippines na naman under ng Mabilis Cash, Tala Loan App. Kailangan na namang i-download natin yung loan app na ito. At kung makikita nyo nga, bago ko i-download, agad-agad may nakalagay nga dito na hanggang 90,000 pesos yung pwedeng mahiram 270 days long terms at 0.04% na interest. So, authentication and repay on time, repayments, detail security, so blah blah blah. So, pagka-open ko nga ng app kasi na-download ko na, welcome to Pera Lakas, anytime, anywhere. And super low interest rate daw. So, ito yung sinasabi ko kanina na hanggang 90,000 pesos na pwedeng mahiram. Allow Pera Lakas to track your activity. So, ayan, 3 easy step nga daw. Para makautang dito, fill information, review and application at loan receive. At open nga daw ito 24 hours. Kaya anytime pwede tayong mag-message sa kanilang customer service kung meron tayong katanungan. So, para nga makautang tayo, ay ilalagay nga lang natin yung ating mobile number. Okay? And then, syempre, same with other loan app, magsesend din naman ito ng one-time password sa ating mobile number at kailangan lang natin mailagay dito. So, welcome to Pera Lakas. Please complete your information. Click on the button to get the verification code and you will be redirected to the credit number application down there. Ayan. So, get verification nga tayo mga beshies. Lalagay nga lang po natin dyan. At, di ba, from 90,000 pesos, naging 15,000 pesos nga lang daw pala yung pwede kong mahiram. At from 0.04% na interest, naging 0.05% pala, di ba? And 270 days pa rin daw yung long term. So, tignan natin kung totoo ba. At ito yung sinasabi ko kanina, 24 hours online. We are always online to provide you with 24-hour customer service support. So, ito na nga, kailangan nating masagutan daw yung authentication, personal information, job information, contact, and bank card information. At kung makikita nyo nga dito, 7 days yung in-offer na long terms. Kailangan nga nating mag-upload ng isang valid ID at ito yung mga ID na tinatanggap, UMI, driving license or driver's license, passport, TIN, SSS, voter's ID, health card, at yung national ID. So, national ID, PRC, kung sakali na wala kayo dito sa mga unang option, meron pa yung next option, di ba? When performing recognition, follow the instruction to complete the action. Picturean lang natin yung ating valid government ID. And UMID nga yung pinili ko dito kasi UMID lang yung ID na meron ako. Pero di ba, minsan nakakatakot mag-apply sa ganito, lalo-lalo pag kailangan pa nating mag-upload ng isang valid ID. Pero yun na nga, lakas loob ako na nag-apply dito para maipakita sa inyo kung ano nga ba yung possible na ma-experience nyo nga sa pautangan na ito. In front of ID photo, face recognition,
Next, agad-agad. And ang kailangan lang natin gawin, itapat nga yung phone sa ating mukha, i-follow lang natin yung instruction. Next nga, dito na tayo sa personal information like yung gender, education, marital status. Diba? Kailangan lang natin masagutan ang mga ito. Yung number of children, ayan, for example, dito sa education, undergraduate, or kung ano man yung ilalagay nyo dyan. So, yun nga pala, itong mga infos na pinapakita ko sa inyo ay hindi talaga ito yung mga information ko, or information ko. So, bali, gawa-gawa ko lang ito para maipakita sa inyo. Pero right after naman na maipakita ko sa inyo yung mga sasagutan dito, ay bumabalik ulit ako and nilalagay ko nga yung exact na infos ko. Kasi hindi talaga magpo-proceed ng ating loan application pag mali-mali yung mga nilalagay natin dito. Sa home city, lalagyan nga lang natin yung address. For example, Manila or Metro Manila. And then yung complete address, kailangan din natin mailagay dito. For example, Calaw, Manila, Metro Manila. Sample nga lang ito. So, next nga lang natin, ito, profession, ayan, work experience, less than 1 year, 1 to 3, or 3 to 5 years, ganyan. Monthly income, mamimili ka nga lang din dyan. Salary type, weekly, bi-weekly, monthly, per day, or other. And bi-weekly yung pinili natin, yung salary day, 15 and 30 yung nilagay ko. Job type, full-time or part-time, self-employed, student or retired, or unemployed. Company name, for example, Sun Store, at company phone number, company address, diba? Napakarami itong sasagutan natin. Pero ang malala lang, kung marami kang sinagutan, tapos madedecline din pala yung loan application mo. Pero sana hindi madecline yung loan application natin, diba? Para makita natin kung paano yung interest and processing fees. Kasi diba, yung pambungad nila, and habang tinutuloy natin, nag-iiba yung mga number or yung mga amount, ganyan, yung interest. Gusto kong makita kasi dito kung paano nga ba talaga yung mga interest. And syempre, emergency contact or personal references, kailangan din natin maglagay dito. Alas 5 yung contact or emergency contact na hinahanap dito. And next na, or dito na tayo sa dulo, yung paglalagay ng withdrawal method, either e-wallets or via bank. So, e-wallets ulit tayo mga beshies, via GCash. Pero pag bank naman yung pipiliin nyo, napakarami yung option, diba? So, payment, account number, ilagay nga lang po natin dito. Sagutan na nga natin lahat, itong authentication, personal info, job info, and contact info. And attention, are you sure about the loan? So, diba, from 90,000 naging 15,000 at ngayon sa dulo nga ng aking loan application, 2,000 pesos nga lang daw yung pwede ko lang mahiram. Merong 0.5% na interest per day, 7 days na loan terms. Diba, nakakaloka? So, ang sabi, 90,000 pesos, diba yung pambungad nila? Habang tinutuloy ko yung pag-apply dito, naging 15,000 yung pwede kong mahiram. At ngayon nga, ay 2,000 pesos. Pero, ang pinaka-worst pa dito, ay napakataas yung processing fee and then meron pang risk control fee. So, bali nga, doon sa 2,000 pesos, ang matatanggap ko lang ay 1,200. At kailangan kong bayaran ay 2,000 pesos. Kaya daw, 1,200 lang yung matatanggap ko doon sa 2,000 pesos na naaprubahan kasi may processing fee na 667, merong total interest fee na 13 pesos, risk control service fee na 120 pesos, then, payment due date sa August 15, 2024. Bali, nag-apply ako ng August 8. So, 7 days nga lang talaga yung ino-offer na loan terms. Kaya isang pautangan online na naman ito mga beshies na hindi magandang utangan dahil napakataas itong mga fees na ikakaltas. Then, yung matitira nga na 1,200 out of sa 2,000 na naaprubahan ay 1,200 nga, yun yung matatanggap. Kasi, may processing fee na 667, ikakaltas nga ito yung kasama yung total interest fee na 13 pesos at yung risk control service fee na 120. At kailangan nga nating magbayad within 7 days ng 2,000 pesos, diba? So, isang loan up na naman na hindi maganda utangan mga beshi, okay? So, please lang, kung nagbabalak kayo na subukan umutang dito, abay, huwag nyo nang subukan. So, naaprubahan nga yung loan application ko, pero nakakapanghinayang kasi napakataas. Itong kailangan kong bayaran ay napakalaki yung kinaltas nila. Tapos, kailangan kong bayaran yung 2,000. So, parang luging-lugi na talaga ako dito mga beshi. Huwag nyo nang subukan ito kung ayaw nyo na masira nga yung araw nyo. Kasi instead na makatulong nga ito ay mas lalo tayong ilulubog sa utang dahil sa mga matataas na fee na ikakaltas dito at napakalaki yung babayaran natin doon sa ating due date. Ayan lang. So, sana nagkaroon kayo ng idea na itong loan up pala na ito ay hindi maganda utangan pero option nyo pa rin nga yan kung
gusto nyo pa rin nasubukan or hindi. So, kung sakali may mga umutang dito at hindi maganda yung naging experience, may na-experience kayo dun sa mga collector, agent nga nila, dahil sa pag-apply dito, it's either magkaiba tayo ng experience, matagal yung pag-approve sa inyo kasi sa akin, mabilis naman. Kaya lang talaga napakataas yung interest and processing fees and napaka-short term lang kaya hindi talaga siya maganda utangan. So kung may mga hanash kayo sa loan app na ito, i-comment nyo na yan para mabasa ko at malaman din ng mga iba na nagbabalak palang subukan yung loan app or yung pautangan nga na ito. So ayan, na-download ko nga pala yung loan app na ito sa iPhone, sa App Store. So yun lang mga beshes, thank you and see you on my next vlog. Bye-bye!